Ikaw kapatid, ano naman problema mo? Bus driver ka din. Mahigit 100 taon ka na rin na walang hanap buhay. May pamilya ka. Yon, brother, ilan ang anak mo? Maliliit pa. Ang misis mo may hanap buhay. Kita mo? Kita mo? No? Mahigit 100 taon nang walang hanap buhay kasi ang kanyang talento pagmamaneho ng bus. Mahigit 100 taon nang walang hanap buhay, may 2 anak na maliliit. Asawa niya walang hanap buhay. Alam mo, manhid ka pag hindi uminit ang ulo mo. No? Nakakaperwisyo. Labis ang pagkalungkot ni Congressman Busita sa nangyaring pag-revoke na mga lisensya ng bus driver dahil sila ay biktima ng maling pagpapatupad ng batas ng LTO. Imbes na papanagutin ang operator ng bus dahil kulurum. Pero ang ginawa ng LTO ay yung driver ang nirevoke ang lisensya kahit sila ay naghahanap buhay lang naman. Narito ating panoorin mga idol. Itong 2 to, lumapit sa office ko, nag-appeal kami. Okay, na-desisyon na yon. Pero nung nagbayad siya ng multa, sinabihan siya, ang lisensya niya, revoke. Revoke po. 2 years. Opo, 2 years. Kasi, Merits. nakita doon, may demerit siya. Alam mo ba yung demerit siya? Fake ORCR ng bus, fake ang plaka. Hindi valid yung demerits na ikinarga sa kanya kasi violation yon ng operator ng bus. Tama. Gawa lang ka ng simpleng sulat Appeal letter. na simplihan na lang ninyo. Ako po ay bus driver. Na-revoke po ang lisensya ko dahil nahuli ako na ang ORCR ng bus ay fake, ang plaka ay fake. Opo, opo. Naniniwala po ako, hindi ako pwedeng ma-charge ng demerit sapagkat hindi ko po kasalanan yon. Yun po ay sa parte ng operator. Umaasa at nagpapasalamat, perma. Ganun lang kasimple. Opo, sir. Wala nang maraming kwento, kailan ka nahuli. Kasi sisilipin sa system yon. Ay, oo nga. Ayos. Mahigit 100 taon nang walang hanap buhay. May pamilya. Meron po, sir. Oh. Nahinto yung 2 estudyante ko ng college, sir. Oh, eto ang gusto kong tingnan dyan. Bakit siya nirevoke ang lisensya samantalang ang may pagkakasala ay ang operator, hindi dapat siya. So, ang gagawin natin, nandito si Atty. Wendell, tutulungan ka sa appeal. I-assist. Salamat naman po, sir. So, pag nasettle na yan, mayroon naman tayong lawyers, no? Magfa-file tayo ng complaint against do sa personnel na nagpataw sa'yo ng demerits na 20. Kaya naperwisyo ka, kaya na-revoke yung lisensya nyo. Mabuti, lumapit itong 2 sa opisina ko. Mapaglilinaw sa ating mga kababayan, hindi ito trabaho ng congressman. Okay. Advokasya lang po. Bakit? Wala namang ibang tutulong sa kanila eh. Hindi nila alam na mali pala ang ipinataw sa kanilang parusa. At ang maganda dito, si ASEC, Attorney Bigor Mendoza, ang chief ng LTO, kakampi natin. Kakampi in the sense na pag tama tayo, approve without thinking. At kung wala naman si ASEC, Bigor Mendoza, nandiyan si Executive Director Greg Pua. Ganon din. Basta tama tayo, approve without thinking. Pag wala yung 2, ang ginugulo natin si Atty. Wendell, may kababayan. Again, ha? Batanggenyo. Pero kagabi lang, Atty. Wendell, na-realize ko, ang congressman at ang senador, mambabatas. Di ba? Mambabatas. Tanong. Maraming batas hindi na ipapatupad ng tama. Sino ngayon ang nagmamalasakit sa mga katulad nila? Wala, di ba? Align pa rin eh. Nagpasa ka ng batas, hindi naman na-implement ng tama. May problema doon. Kaya, Brother Jerry, simula sa 2025, meron tayong bagong advokasya.
Real Service Advocates of the Philippines, RSAP. Ang babantayan natin, yung mga masusungit, suplado, masasama ugali na kawani ng ahensya ng pamahalaan at yung mga nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas. Yes, sir. So, sa ating mga kababayan, huwag po kayong malilito. Bagamat congressman ako, hindi rin ito pwedeng sabihing out of line yung aking ginagawa. Kasi usapang batas ito. Totoo na ang congressman at ang senador mambabatas. Pero ang tanong, kung hindi na ipatupad ng tama ang batas, sino ang tutulong at magmamalasakit sa mahihirap nating mga kababayan? Katulad nitong dalawang ito, pamilyado, may gitnang isang taon, walang hanap buhay. Mabuti, naisipan nila na dumulog sa ating opisina. Bakit nga pala binabanggit ko ang senador? Congressman naman ako, Parang napatawa yung kababayan ko, Ang taas talaga ng IQ nito, Sabi niya, mukhang may iniisip ka kabayan, Anyway, brother, itong dalawang ito, iwanan ko sa'yo. Yes po. Opo, sir. Oo. Kaya binanggit ko na rin po sa inyo yung idinudulog ko para malinaw sa inyo. Sa mga kababayan natin na na-revoke ang lisensya dahil sa demerits, dumulog po kayo sa aming opisina at may kakampi tayo, si Attorney Wendell, Attorney Greg Pua, and ASEC Bigor Mendoza. Isa lang naman ang ating pamantayan. Basta tama, 100% kakampi natin sila. So, yun lamang po at bibigyan namin kayo ng update kapag na-resolve na ang kanilang problema. Pero babanggitin ko na rin sa ating mga kababayan, nagkonsulta na ako, brother, sa lawyers ko maliban sa aking evaluation, assessment with respect to ASEC Bigor Mendoza, kasi ang LTO implementing agency, hindi sila ang gumagawa ng IRR. Paglilinaw po hindi LTO ang gumagawa ng IRR ng batas. Pag-usaping law enforcement kaugnay sa sasakyan at rehistro at lisensya, yan po ay sa level ng DOTR. Nireview po natin, Attorney Wendell, na base sa aking pagsusuri at kinonsulta ko sa mga lawyers, questionable yung pagpapataw ng demerits sa mga motorista. Bakit? Ang ginamit na basehan, yung IRR nito, na katulad ninyo, itong Republic Act 10930. Kung familiar itong kaibigan ko, kababayan ko, yung Republic Act 10930, dalawa lamang ang intention ng author ni Senator Grace Poe. One, pag 5 taon yung lisensya mo, sa loob ng 5 taon, wala kang violation, wala kang huli. Ang ibibigay sa yung lisensya, good for 10 years. Opo. That's number 1. Number 2, na intention, layunin ng batas ni Honorable Senator Grace Poe, higpitan ang pagbibigay ng lisensya. Ibig sabihin, yung tamang proseso. At nabasa ko doon, Attorney Wendell, pag ako ay halimbawa, pinekay ko ang aking documents, tapos halimbawa siya ay empleyado ng LTO at naging parte siya, kaya ako nagkalisensya, pero questionable, ako at siya pananagutin ng batas. No more, no less. Yun lang ang binanggit doon. Wala pong sinabi ang batas na LTO, kapag may violations, mag-set kayo ng demerit system. Pag lumampas ng ganito, i-revoke ang lisensya. Walang sinabi ang batas na ganon. Yun po ay nabanggit lamang sa IRR. But of course, lilinawin ko po, ang LTO, tagapagpatupad lamang. Hindi sila ang gumagawa ng batas, hindi sila ang gumagawa ng IRR. Kaya po, dapat malinaw natin para hindi naman tayo bumabakbak sa LTO na hindi naman nila kasalanan. Ano po? So, yun po. At ating bibigyan ng special attention yon. At itong dalawang ito, ang buhay na patunay na sila ay biktima nitong ipinatutupad ng LTO na demerit system. Dito rin napag-alaman na kahit kamag-anak ni LTO ASIC Attorney Greg Pua ay nabiktima ng maling sistema ng LTO,
Mabuti na lang at itong namumuno ngayon sa LTO ay hindi na korap at handang tumulong. Siya yung 1 year mahigit ng walang hanap buhay. Na-revoke ang lisensya dahil sa demerits na ang problema, yung violations na naikarga sa kanya, violations ng operator. Eh, may info ko, nirecommend mo na kay ASEC at pinirmahan na ni ASEC. Oo. Muna natin yung Oo. anong apelido sa Apelido. Guillermo, sir. Guillermo po. Guillermo. Ang apelido niyo Guillermo? Opo, sir. Taga saan kayo? Tuwig raw. Naku, tugig ka raw. Guillermo ako po. Nga, sir. Naloko na. Tingnan mo ha. Pero yung ano, sir? Attorney Greg Guillermo. Greg. po. Attorney Greg Guillermo Owa. Mr. Guillermo. Biktima ng sistema na naabutan nila na matagal nang ipinatutupad. Kita mo, tinamaan pa kamag-anak mo. Sigurado ako ang mag-anak niya eh. Bakit? Guillermo, taga-Tugiga raw. Taga-Tugiga raw. 100%. Galing kaming Ilocos lahat yan. Ilocos din ako, sir. Ilocos din. O yan. Okay, tamo, bilog ang mundo. Ibig sabihin, yan yung malaking challenge kay Director na talagang we have to address this problem. Yes. Hindi ibig sabihin magkamag-anak sila. Kundi dahil kawaawa. Mahigit ng 1 taon. Pero bilog talaga ang mundo. Oo. Ang daming mabibiktima, napasama pa yung kamag-anak ni Director. Yung kasama mo, more than 1 year din. Kasabi nga siya, sa araw din yun. Isang bus lang din po, isang kumpanya lang po. Siyempre, tawag pa lang yan. Ito na po. Ito na po. Oh, leave, order, mag-undergo lang ng psychiatric. Pero dito na lang yan. Pero excuse me. Mabuti binasa ni Director. Pahawak. Gusto kong humirit eh. Pero siyempre, anuhin mo ako kung mali ako. Siya ay 1 year nang naperwisyo, pati pamilya niya. Okay? Tapos may another requirement na naman siya. It involves time and money. Yes po. Parang yun, parang pasensya, parang kasobrahan. Siguro, for purposes of matiyak na nasa normal condition pa rin yung kanyang pag-iisip, ang pwede lang gawin siguro natin, halika, psychologist, paki-assess mo nga itong tao na ito kung nasa normal pang pag-iisip nito, baka yung mahigit 1 taon niyang walang hanap buhay, pamilyado, baka naapektuhan yung pag-iisip niya. So, ang punto ko dito, Director, with all due respect, Yes po. pagkaanin naman natin, Sige. baka makapag-invite kayo ng psychologist na i-assess to, mag-usap nito. Dito sa clinic natin. Kasi sa baba rin naman. Pang-assist na naman. Para hindi na siya gagastos, shortcut na. Yes po. Yes po. Okay ba yon? Oo. Oo. Kasi hindi ko pwedeng kontrahin ng LTO na hindi siya mag-undergo ng neuropsychiatric assessment. Kasi pwedeng sa 1 year niyang walang hanap buhay, pamilyado, baka naapektuhan yung kanyang Dalawa moral. lang, sir, standby. Di ba? Nag-aral. Oo. Ang hirit ko na lang sa'yo, wag na siyang magastusan, wag na siyang maabala, shortcut na. Meron tayong dyan sa baba. Sige. Pasamahan. Lance. Iyan Oo. na natin. Samahan na lang. Tama. Kasi, di ba, Implement na natin. oo, tapos yung lisensya niya. Oo. Pero ang maganda lang dito, una, na-resolve. Pangalawa, na-discover namin na may problema. Pangatlo, pag-uusapan sa Kongreso with the help of LTO, ASEC, and DOTR. Yes po. Yes po. Kaya talagang ikaw ay bayani. Oo. Ikaw ang naging daan. Anyway, Okay. Congrats. kayo ng bala dito. Okay. Yes po. Salamat, sir. Thank you. Thank you. Hindi, okay na. Yes. No? Patawarin mo na lang kung sinong nasa likod noong ini-implement ng LTO.
Okay na yun, sir. At Hindi least. ko nasasabihin sa'yo kung sino ang DOTR noon, sinong ASEC. Kasi pass is pass. At least mapagbigyan naman kami sa hiniling namin na mawala yung demerits bilang isang Hindi, driver. maganda rin, instrumento ka. Okay? Yes, ma'am. Thank you. Thank you sa pa-Christmas. Oo. Director, salamat. Dami ko ng utang sa'yo. Okay. Tama, basta tama. Thank you, may lakad pa kami. Yes, po. Ingat po. Attorney Lance. Opo. Brother. Okay na yun sa'yo? Opo, sir. Okay na kami dalawa. For release na po ng lisensya. For release? Opo, sir. Brother Matt, Yes, po. ito yung mahigit 1 taon walang hanap buhay. Na-revoke ang lisensya dahil sa demerit system. Alam mo problema doon? Hindi sinabi ng Republic Act 10930 na magpataw sila ng demerits at mag-revoke ng lisensya. Pangalawa, labag sa batas yung outright revocation, walang due process. Pangatlo, mali ang pataw ng violation sa kanila. Dahil base doon sa nakita natin dokumento, kasalanan ng kanilang operator. Pero napatawan sila ng demerits. Kaya tinulungan natin. Ang mabigat nito, yung bus company, nabawasan ng driver. Pati ikaw, no? Ito, ganun din. Bus driver. At nawala ng hanap buhay. Affected ang bus company. Pamilya affected. Company affected. Marami na ang mga ganitong na biktima. Kung tuloy-tuloy, ang sinisira nito indirectly yung ating ekonomiya. Siyempre, di ba, yung mga pasahero ng bus, naghahanap buhay yan eh. Hindi lang naman bus drivers ang ganito ang dinadanas, pati mga truck drivers. No? So, inaksyon na natin yan. Nagpasa tayo ng House Resolution sa Kongreso. Umaasa tayo na ito ay bibigyan ng pansin ng leadership ng House of Representatives at umaasa rin tayo na sa tulong ng chairman ng Committee on Transportation sa Kongreso, si Honorable Congressman Romeo Acop, ay maimbestigan to para maputol na yung pagdami ng mga nabibiktima na katulad nila. Ikaw, mahigit 100 taon din? Sabi Tingnan mo yan. O, ito pa pala. Ito, kasabay pa yung sir. ito nilapit natin kay Executive Director Attorney Greg Pua at kay Attorney Wendell. Siyempre, in-approve ng Assistant Secretary Chief LTO Attorney Bigor Mendoza yung resolution para maibalik sa kanila ang lisensya. In-approve sapagkat napatunayan natin na hindi dapat sila pinatawan ng demerits doon sa violation na nagawa noong kanilang company. Ikaw kapatid, ano naman problema mo? Bus driver ka din. Mahigit 100 taon ka na rin na walang hanap buhay. May pamilya ka. Yon, brother, ilan ang anak mo? Maliliit pa. Ang misis mo may hanap buhay. Kita mo? Kita mo? No? Mahigit 100 taon nang walang hanap buhay kasi ang kanyang talento pagmamaneho ng bus. Mahigit 100 taon nang walang hanap buhay, may 2 anak na maliliit. Asawa niya walang hanap buhay. Alam mo, manhid ka pag hindi uminit ang ulo mo. No? Nakakaperwisyo. Hindi mapigilan ni Congressman Busita na malungkot sa nangyayari sa mga kawawang driver dahil kawawa ang kanilang pamilya, lalong-lalo na ang mga anak na maliliit pa. Tapos matatanggalan ng trabaho bilang driver dahil nirevoke ang kanilang lisensya. Pero gusto kong banggitin, Brother Matt, itong Republic Act 10930 kasama ang Implementing Rules and Regulations
lumabas at ginawa at lumabas ito, hindi panahon ni Secretary Bautista ng DOTR. Hindi rin ito panahon ni ASEC, LTO Chief Vigor Mendoza. Hindi nila ito panahon. Hindi rin ito panahon ni Attorney Greg Pua, Executive Director. Nililinaw ko, baka yung ating mga kababayan magagalit kay Secretary Bautista. Baka yung iba magagalit kay ASEC Vigor Mendoza. Magagalit kay Attorney Greg Pua. Yan pong tatlong nabanggit natin, kakampi natin. Kaya kung mapapansin ninyo, yung mga naging problema ay mabilis nating nasusolusyonan. Kasi sila, pag dumulog tayo, basta tama, mabilis ang resolution. No, nililinaw ko sa inyo, hindi nila ito kasalanan. Kaya ang maganda naman, sila ay mabilis umaksyon. At babanggitin ko na rin sa inyo at sa iba pang mga kababayan natin na na-revoke ang lisensya na kung papansinin natin labag sa batas at hindi makatarungan. Bakit hindi makatarungan? Ha? Pinagmumulta na ng malaking halaga sa bawat violation, i-revoke pa ang lisensya. Ang hindi pa makakatarungan para sa inyo, kung ako ay driver ng pribadong sasakyan at pinatawan ako ng 5 demerits at kayo ay may kaparehong paglabag sa akin, sa inyo times 2. Opo. 5 times 2, that is 10. Ay anong pagkakaiba kung ako ay may paglabag, driver ng pribado at kayo na bus driver? Samantalang kung hindi ako nagkakamali, kung bilang ng aksidente ang pag-uusapan, mas marami ang involvement ng private vehicles kumpara sa bus. Tama kaya? Opo, sir. Tama po yan, sir. Oo, hindi naman ibig sabihin, kaharap ko sila, bias tayo, Brother Matt, no? Ibig ko sabihin lang, dapat maibigay sa taong bayan yung tunay na serbisyo publiko, hindi perwisyo. No? So, ibig mo sabihin, ganun din kapareho. Opo, sir. Bus driver ka. Nanahuli siya November 9. 6 yata. Sa amin, November Sumulat ka na sa 16. opisina ko. Hindi pa po, sir. Kasi, sir, Ganito. Sumama ka sa opisina ko. Para ako ay may kapangyarihan na sumulat sa LTO para sa'yo, susulat ka, alalayan ka ng aking staff, tapos mag-a-attach tayo ng documents. Tutulungan ka namin. Apo, Saan bang releasing ng lisensya? second floor po, second floor. Second floor? Opo, doon sa kabila. Saan? Doon sa kabila, sir. Sa kabila? Punta natin. Tulungan kita. Ha? Sa Kabanawe. Brother Matt, kaliliit pa nung anak niya, oh. No? Talagang, nako. Saan ang releasing ng lisensya? Second floor po. Second floor po. Thank you po. Good morning. Ma'am, good morning. Merry Christmas po. Yes po. Morning, ma'am. Ma'am, in-assist ko lang ito. Opo, sir. Ano po yun? Tayo lang kayo dyan. Ano po yun? In-assist ko na lang sa iyo, ma'am, kasi ito ay more than 1 year nang walang hanap buhay. Opo. May decision naman po yata. Meron na po yan. Opo. Sige, sir. Upo ko lang po muna, sir. Okay po. Babasahin ko lang po. Okay po. Sige, sir. Siyempre, dadaan sa inyo. Wala akong nakitang problema, madam, sa Republic Act 10930. Doon kami may nakitang problema sa implementing rules and regulations. Yun. And hopefully, by January po, maimbestigahan at maitama. Opo. Magkaroon ng revision, sir. Ano po? Sige po, intay po Yan, namin. ano yung ko lang, sir? Pa-print out ko lang. Ano bang pangalan yun? Yan. Tangipin natin si Kuya. Kapareho. Pareho din. Papaano ko lang yung ano. Okay. Ganun lang din naman yata problema. Parehas lang. Ayusin lang. Magandang pamasko naman, sir. Oo naman. Kawawa naman eh. Gusto mo, hati tayo doon sa may gitsan taon nilang walang sweldo. Ang
hanggang kailan. Tatlo? Dahil dito. Dalawang huli ko siya. Si Salera mo pa. Ibigay Okay. mo sa akin itong papel. Dito na pag-alaman rin na kahit pumapila na ang driver sa LTO, ay hindi man lang binigyan ng pansin ng taga-LTO, kaya naisip ni Congressman Busita na kasuhan at papanagutin kung sino man ang may sala dyan sa LTO dahil sa kanilang kapabayaan. Pero nabayaran mo na yung yung mga fines. Nag-appeal ka na pala, January 2024. Ang tagal na yan. Ba't tumatawag hanggang ngayon? Ay, wow. Grabe. Naiipit, boss. Sa kadamihan. Dati kasi itong Hindi, ganito. relatively nyo pa niyang kami niya. Ganito na lang kapatid, no? January 2024, nag-appeal ka, di ba? Ipatrace natin kung sino ang dapat kasuhan dito. No? Kapareho nyo, no? Opo, sir, opo. Fake ang papel. May ticket ba dito? Kapareho nila. Grabe, brother, oh. January 2024. Akala ko, Nakarelease na pala ang sasakyan. hindi siya nag-appeal. Dahil lumapit kayo sa akin, diyan pa lang nahuhukay. Siyempre, pag lumapit sa office ko, evaluate ko. Pag nakita kong tama sila, lalapit ako sa inyo. Okay? Pamilyado, dalawang anak naman. Ipakita mo yung picture ng anak mo para si Attorney Wendell ay lalong maawa sa'yo. Dalawang maliit na bata. Asawa niya, walang anak buhay. Parang gusto ko nang gawin agad. Ngayon ay Miyerkules. Huhulaan ko yan. Bago mag-Biyernes, release yan. Galing. Pasalali sa inyo, attorney. Salamat sa iyo, Attorney Wendell. Kasi alam mo ang gagawin na yan. Hindi ko alam kung tama ako, brother. Titingnan ni attorney yung documents. Pag nakita niya, kamukha nung Dalawa. kaso nung dalawa. Ay mga papalitan lang yan. Alam mo Hindi, alam mo ba't alam ko? Sinong estudyante hindi nangopya nung nag-aaral pa? Bagay. Di ba? Sanay tayo mga opya. Di ba? Ang iniiwasan ko lang talagang makopya yung pangalan ng katabi ko. Kalokohan eh. Gagayahin. Contact number. Hindi. Tsaka in your case, enforcement kayo. Hindi nyo pwedeng questionin. Di ba? Kaya na rin namin, sabihin sa amin. Hindi. Proper enforcement yan. Hindi. Tsaka wala kayo sa position para questionin. No? Kaya tulungan mo. Sige, brother. Action na natin yan. Brother, halika. Si Attorney Wendell, hindi na yan mag-break time sa lunch. Kasi nung makita yung dalawang anak mo, awang-awa siya sa'yo. Salamang ka. Older, 2 years older si Madam sa akin. Ano? Okay lang. Di ba? Hindi man halata. Hindi naman. Sipag mo eh. Oh, sir, ikaw din. Masipag ka din. Hindi. Sige, ingat Salamat po, kayo, ma'am. Salamat po. Sige. Salamat po. Salamat po, Oh, ma'am. nasaan? Ingat kayo. Sige. Oh, yan. Ayan na. Ma'am, eto na. Kompleto na ang ngiti mo. Opo, sir. Oh, Fully na po, ikaw. sir. After 1 year. After 1 year na walang hanap buhay. Okay? O sige, pasalamat kayo kay ma'am. Laking tuwa ng mga driver dahil sa wakas ay naibalik na rin sa kanila ang kanilang lisensya at muli na silang makahanap ng trabaho bilang isang driver. Maraming salamat sa iyo, Congressman Busita. Dahil sa iyo, nabigyan ng pag-asa ang mga kapatid nating bus driver. Kaya huwag kalimutan mga idol, busita sa Senado at One Rider Party List sa Kongreso. Para sa iyo mga idol, dapat bang papanagutin ang mga driver kahit kasalanan naman ng bus operator? Itong dalawang drivers, Brother Matt, Brother Jerry, Attorney, ito mahigit 100 taon nang hindi nakakapagmaneho. Meron siyang demerits. Dahil nahuli siya, fake ang ORCR ng bus. Fake ang plaka. Okay? CPC. Okay. Yun ay wala siyang pagkakasala bilang driver. No? Ang tunay na may pagkakasala dito, Brother Jerry, yung operator ng bus. Yes po. Kaya yung ipinataw sa kanyang demerits, kung hindi ako nagkakamali, 10, 20 demerits.
Sa'yo, ganun din, no? Na-revoke ang lisensya niya. May pamilya sila. Pati ikaw, di ba? Pamilyado. May gitsang taon, wala nga ng buhay. Dalawang driver ang naparusahan ng LTO sa kasalanang hindi naman nila ginawa at ang masakit pa ay nirevoke ang kanilang lisensya kaya hindi sila makapagmaneho at nawala ng hanap buhay bilang isang bus driver. Kaya humingi na sila ng tulong kay Congressman Busita. So, ang gagawin natin, nandito si Atty. Wendell. Again, may kababayan, no? Tutulungan ka sa appeal. I-assist. Simple lang ang susulat nyo, ha? LTO chief, ako po, pangalan. Nahuli po ako ng LTO enforcer dahil ang aking fake yung ano yan? Dinadalang bus mo, yung papeles, no? Tsaka yung plaka ba? O, tsaka yung plaka niya, sir. ha? Green yung plaka niya. Oo, yung plaka. Ako po'y naniniwala na hindi ko ito kasalanan. Kaya hindi ako dapat patawa ng demerits. Hindi po dapat ma-revoke ang aking lisensya. Umaasa at nagpapasalamat. Pangalan, perma. Ganun lang kasimple, wala nang maraming kwento. Malinaw? Okay. Yun naman, hindi mo na kailangang mag-attach ng documents kasi masisilip sa system. And after na ma-resolve yung problema mo, brother, Atty. Wendell, meron kasi tayong Republic Act, itong Anti-Red Tape Act. No? Kasama dyan yung maling trabaho eh. So pag na-settle na yan, mayroon naman tayong lawyers, no? Magpa-file tayo ng complaint against doon sa personnel na nagpataw sa'yo ng demerits na 20. Kaya na-perwisyo ka, kaya na-revoke yung lisensya nyo. Mabuti, lumapit itong dalawa sa opisina ko. At alam naman ni Atty. Wendell, Brother Jerry, hindi ito trabaho ng congressman. Pero i-justify ko. Alam mo, pag abogado ang kaharap ko, maingat ako eh. No? Baka ito, okay lang okay, pero pag talikod ko, tinatawanan ako, di ba? No? Nakakaya, congressman ka, eh kung patanga-tanga ka, masyadong nakakaya naman, ano. Okay. Pati yung ibang congressman na madadamay pa. Paglilinaw sa ating mga kababayan, hindi ito trabaho ng congressman. Yes. Okay. Advokasya lang po. Bakit? Wala namang ibang tutulong sa kanila eh. Hindi nila alam na mali pala ang ipinataw sa kanilang parusa. At ang maganda dito, si ASEC, Attorney Vigor Mendoza, ang chief ng LTO, kakampi natin. Kakampi in the sense na pagtama tayo, approve without thinking. At kung wala naman si ASEC, Vigor Mendoza, nandiyan si Executive Director Greg Pua. Ganon din. Basta tama tayo, approve without thinking. Pag wala yung dalawa, ang ginugulo natin si Atty. Wendell, may kababayan. Again, ha? Batanggenyo. So, again, hindi ito trabaho ng congressman. Pero kagabi lang, Atty. Wendell, na-realize ko, ang congressman at ang senador, mambabatas. Di ba? Mambabatas. Tanong. Maraming batas hindi na ipapatupad ng tama. Sino ngayon ang nagmamalasakit sa mga katulad nila? Wala, di ba? So, kung titingnan pala, parang hindi pa rin ako kolorom eh. Align pa rin eh. Nagpasa ka ng batas, hindi naman na-implement ng tama. May problema doon. Kaya, Brother Jerry, Yes po. simula sa 2025, meron tayong bagong advokasya. Real Service Advocates of the Philippines, RSAP. Ang babantayan natin, yung mga masusungit, suplado, masasama ugali na kawani ng ahensya ng pamahalaan. At yung mga nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas. So, sa ating mga kababayan, huwag po kayong malilito. Bagamat congressman ako, hindi rin ito pwedeng sabihin out of line yung aking ginagawa. Kasi usapang batas ito. Totoo na ang congressman at ang senador mambabatas.
Pero ang tanong, kung hindi na ipatupad ng tama ang batas, sino ang tutulong at magmamalasakit sa mahihirap nating mga kababayan? Katulad nitong dalawang ito, pamilyado, may gitna ng taon, walang hanap buhay. Mabuti, naisipan nila na dumulog sa ating opisina. Tama ka, Congressman Busita, na walang tutulong at walang nagmamalasakit sa aming mga motorista dahil nakailang senador na tayo, pero lahat sila takot kalabanin ang LTO. Pero pag panahon ng eleksyon, panay papugi sa mga motorista. Bakit nga pala binabanggit ko ang senador? Congressman naman ako, ano? Parang napatawa yung kababayan ko, ano? Ang taas talaga ng IQ nito, ano? Sabi niya, mukhang may iniisip ka, kabayan, ha? Anyway, brother, itong dalawang ito, iwanan ko sa'yo. Yes po. Oo. Kaya binanggit ko na rin po sa inyo yung idinudulog ko para malinaw sa inyo. Sa mga kababayan natin na na-revoke ang lisensya dahil sa demerits, dumulog po kayo sa aming opisina at may kakampi tayo, si Atty. Wendell, Atty. Greg Pua, and ASEC Bigor Mendoza. Isa lang naman ang ating pamantayan. Basta tama, 100% kakampi natin sila. Walang kagatol-gatol, sabi sa Batangas. No? So, yun lamang po at bibigyan namin kayo ng update kapag na-resolve na ang kanilang problema. Pero babanggitin ko na rin sa ating mga kababayan, nagkonsulta na ako, brother, sa lawyers ko, maliban sa aking evaluation, assessment with respect to ASEC Bigor Mendoza, kasi ang LTO implementing agency, hindi sila ang gumagawa ng IRR. Paglilinaw po hindi LTO ang gumagawa ng IRR ng batas. Pag-usaping law enforcement, kaugnay sa sasakyan at rehistro at lisensya, yan po ay sa level ng DOTR. Ni-review po natin, Atty. Wendell, na base sa aking pagsusuri at kinonsulta ko sa mga lawyers, questionable yung pagpapataw ng demerits sa mga motorista. Bakit? Ang ginamit na basehan yung IRR nito na katulad ninyo, itong Republic Act 10930. Kung familiar itong kaibigan ko, kababayan ko, yung Republic Act 10930, dalawa lamang ang intention ng author ni Senator Grace Poe. One, pag 5 taon yung lisensya mo, sa loob ng 5 taon, wala kang violation, wala kang huli. Ang ibibigay sa yung lisensya, good for 10 years. That's number 1. Number 2, na intention, layunin ng batas ni Honorable Senator Grace Poe, higpitan ang pagbibigay ng lisensya. Ibig sabihin, yung tamang proseso. At nabasa ko doon, Atty. Wendell, pag ako ay halimbawa, pineke ko ang aking documents, tapos halimbawa siya ay empleyado ng LTO, at naging parte siya, kaya ako'y nagkalisensya, pero questionable. Ako at siya, pananagutin ng batas. No more, no less. Yun lang ang binanggit doon. Wala pong sinabi ang batas na LTO, kapag may violations, mag-set kayo ng demerit system. Pag lumampas ng ganito, i-revoke ang lisensya. Walang sinabi ang batas na ganon. Yung po ay nabanggit lamang sa IRR. But of course, lilinawin ko po, ang LTO tagapagpatupad lamang. Hindi sila ang gumagawa ng batas, hindi sila ang gumagawa ng IRR. Kaya po, dapat malinaw natin para hindi naman tayo bumabakbak sa LTO na hindi naman nila kasalanan. Ano po? So, yun po. At ating bibigyan na special attention yon. At itong dalawang ito, ang buhay na patunay na sila ay biktima nitong ipinatutupad ng LTO na demerit system. Okay, yun lamang po. Maraming salamat at pansamantala magpapaalam ako dito sa aking kababayan at kaibigan. Salamat. Hulog ka ng langit sa dalawang to. Kaya panawagan ni Congressman Busita na kung sino man ang nirevoke ang lisensya ay maaari kayong humingi ng tulong sa kanilang opisina nang sa gayon maibalik ang inyong karapatang makapagmaneho.
Para sa iyong mga idol, ibutong wa pagka-senator si Congressman Busita.